Welcome sa ating channel, Chemistry. Ngayon, ating tatalakayin ang pinamagatang Ang Lahi ni Adan. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever is in this video is only based on me, and we are not responsible for it. This video is not about to hurt any religion or nation. Andito tayo ngayon sa pinamagatang Ang Lahi ni Adan. Genesis chapter 5 verse 1. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao. Ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Dito sa unang paragraph ng talata ay malinaw na ang lahi lang ni Seth ang ipinagpatuloy sa kwento ng Biblia. Ngunit ang lahi ni Cain ay talagang hindi na ito isinama sa kwento ng Biblia. Pero huwag tayong magpapakasiguro sapagkat may mababasa tayong mga talata na nagpapakita ng mga lahi ni Cain. At dito sa bandang gitna ng talata ay tumugma dito ang paglalarawan na kalarawan ang Diyos nating mga tao. Sumalinaw na ang mga nilalang na ito ay kaharap o kasakasama nila Adan, Eva, Cain at Abel doon sa tinatawag ng halamanan ng Eden. Kaya gano'n na lang, pabalang kung sagutin ni Cain ang tinatawag na Yahweh. Lumalabas na hindi ito isang espiritual na nilalang sapagkat nakailang ulit itong naitala sa Biblia na kawangis at kalarawan nating mga tao, ang Diyos, ang Panginoon, at ang tinatawag na Yahweh. Walang pinagkaiba ang mga nilalang na ito sa ating mga tao na dumadanas ng pagod at kamatayan. Malinaw po ang sinasabi ng Genesis chapter 2 verse 2. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw lang at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. So malinaw, di ba? Nakatulad natin ang Diyos, ang Panginoon at si Yahweh na dumadanas ng pagod. Mayroon tayong mababasang talata sa pagpasok sa kwento ni Moises na may katapusan o kamatayan ang tinatawag na Yahweh. Magpatuloy tayo. Genesis chapter 5 verse 2. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Dito sa talatang ito, tila pinaghalo-halo ang kwento ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2 dahil malinaw ang binigyan ng pagpapala ay ang kwento ng Genesis chapter 1, hindi si Adan at Eva. Malinaw po na ang sinabihan ng Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan sa Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. At hindi sinabi ng Panginoong Yahweh na sila'y pinagpala sapagkat ayon sa Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. So, malinaw na hindi sila ang sinabihan ng tinatawag na Diyos na magpakarami sa daigdig dahil nakakulong sila sa halamanan ng Eden at ginawa ang babae na si Eva upang may makatulong sa pagpapalago at pag-alaga ng mga hayop at halaman. Ang sinabihan ng Diyos na magpakarami sa daigdig ay ang mga EJJ na dala ng mga nilalang na ito na kung tawagin ay Diyos.
Malina po sa dalawang chapter na yan, ang Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2, sapagkat ang bida sa Genesis chapter 1 ay ang Diyos. Ngunit dito sa Genesis chapter 2, ang bida naman ay ang Panginoon na may tangay-tangay na pangalang Yahweh. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Ito na, maliwanagan tayo na unang anak si Cain nila Adan at Eva. Base dito sa sinasabi, 113 taon nang maging anak niya si Seth. Wala po talagang ibang naitala sa Biblia kung mayroon pang naunang anak sila Adan at Eva na nauna kay Cain. Kaya ang kwento ng buong Biblia ay napunta kay Seth dahil ang si Seth ay kalarawan ni Adan at si Adan ay kalarawan at kawangis ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos ng Genesis chapter 1 verse 26, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang Diyos, ang Ijiji at si Adan ay parehong magkalarawan at wangis. At ang sabi naman ng Panginoong Yahweh ng Genesis chapter 3 verse 22, katulad na natin ang tao. Ito na yung nagkasala ang tao. At si Yahweh na ang madalas nakasubaybay kila Adan at Eva. Partikular kay Cain. Magpatuloy tayo. Genesis chapter 5 verse 4. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Ayan pa. Napakalinaw po ng talata na nagkaanak pa siya ng iba pa. So, ibig sabihin dito ay may mga iba pang mga nakakabatang kapatid si Cain, maliban kina Abel at Seth. Napakaliwanag po na ang mga kapatid na babae ni Cain ay nasa puder pa ni Adan at Eva habang nasa bayan na ng Nod si Cain. Chapter 5 verse 5. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Ayan, tingnan ninyo at unawain ninyo tungkol sa pagkain nila sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman. Di ba malinaw na hindi sila namatay nang kainin nila ito? Pagkos, humaba pa ang kanilang buhay. Biruin mo, 930 years pang nabuhay si Adan. Samantalang tayo, hindi pa nga umaabot ng 100 years, namamatay na. Kaya walang katotohanan ang kwento tungkol sa puno ng kahoy ng kaalaman. Ayon sa matandang kasulatan, ang punong kahoy ng kaalaman ay isa lamang fairy tale, sapagkat ang katotohanan ay isa itong gusaling naglalaman ng matataas na antas ng kaalaman na kung saan dito ginagawa ang life form ng planetang Earth. Magpatuloy tayo. Genesis chapter 5 verse 6. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Genesis chapter 5 verse 7. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Pansinin ninyo, nahigitan pa si Seth ni Adan dahil namatay si Seth sa edad na 912. Samantalang si Adan ay namatay sa edad na 930 taon. Kita nyo? Genesis chapter 5 verse 8. Namatay siya sa gulang na 912. Genesis chapter 5 verse 9. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kinan. Genesis chapter 5 verse 10. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Genesis chapter 5 verse 11. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Genesis chapter 5 verse 12. Si Kina naman ay 70 taong
nang maging anak si Mahalalel. Genesis chapter 5 verse 13. Nabuhay pa si Kinan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Genesis chapter 5 verse 14. Namatay siya sa gulang na 910 taon. Genesis chapter 5 verse 15. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Harid. Genesis chapter 5 verse 16. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Genesis chapter 5 verse 17. Namatay siya sa gulang na 895 taon. Genesis chapter 5 verse 18. Si Harid ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Ito na yung panahon kung saan bumaba ang mga hukbo ng mga nilalang na nagbula sa malayong kalawakan at bumaba sa bundok Hermon at nagsikuha ng mga babaeng mortal at binuntis. Umaabot sa libo-libong mga babaeng mortal ang nagsilang ng iba't ibang uri ng mga nilalang at iba't uring mga tao. Sa panahon na ito, ang mga anak ng mga nilalang na ito mula sa mga babaeng mortal ay naging mahigpit na kalaban sa mula sa lahi ni Seth at ni Cain. At ang mga ijiji na dala ng tinatawag na Diyos ay unti-unting nawawala o paubos na ang lahi sapagkat halos naubos ang kanilang lahi nang magrebelyon ang mga ijiji sa Diyos na si Enlil. Dahil sa malupit na ipinatupad na batas ng Diyos na si Enlil sa mga ijiji. Kung nasundan ninyo ang ating mga naunang video at tukoy nyo na. At ang mga Homo erectus na pinagmulan nila Adan at Eva ay ginawang pagkain ng mga ijiji at ng mga lahi ng mga nilalang na bumaba dito sa kalupaan ng planetang Earth. Sila ang tinatawag na mga fallen angel o mga nipilin ng mga patotoo. Ngunit ang katotohanan, sila ay kauri ng tinatawag na Diyos na si Enlil. Hanggang dito na lang ka, mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam.